So yan po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ngayon yung mga pag-uusapan po natin ay may isa po daw ko isang komedyante, sikat na komedyante na naglabas po ng tunay o inilahad niyo po ang tunay na pag-uugali ni Bossing Vic Soto. Siyempre, bossing natin yan. Kaya kailangan natin reaksyonan to kung ano nga ba talaga ang tunay na pag-uugali ni Bossing Vic Soto. At syempre bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Tsaka alam naman natin mga kadabarkads, no? Alam niyo naman na talagang may katangiang kabaitan taglay ang mga Soto family. No? Kaya kailangan natin itong pag-usapan. Marami ring curious kasi sa totoosin lang, ibibihira po maiere ang tunay na pag-uugali ng TBJ, no? Hindi kasi sila tawag dito, hindi sila sa mga tunay na buhay yun. Hindi katulad ng mga ibang artista, katulad nila Willie Rebillame, nila Vice Ganda, no, yung mga na talagang nailahad yung buhay nila sa MMK or kung saan-saan pa, no. Pero tong TBJ wala pa po talaga tayong talagang alam mo yun, yung napanood na full movie para sa kanilang totoong buhay o kanilang totoong buhay na tatlo ni Tito Soto, ni Vic Soto at ni Henyo Master Joey De Leon. So ngayon pag-uusapan natin, ito nga, kamakailan lang ay nag-viral nga po yung isa po sa mga sikat na komedyante na bigla nga pong nawala sa industriya ng showbiz. So sa industriya ng pagiging komedyante. Hindi na natin siya napapanood sa mga movie, hindi na natin siya napapanood sa mga kung anong mga teleserye. At itong komedyante na to, sobrang galing nito magpatawa. Basic lang siya magpatawa pero talagang matatawa ka. Kaya ngayon may isang journalist na nakapag-interview sa kanya. At ayun nga, ay naikwento niya nga po doon kung ano ba talaga ang tunay na ugali ni Bossing Vic Soto. So ito po yung video para lubos niyo maunawa nating panoorin. So ito po yung video mga kadabarkads, no? So ayan po, nakalimutan ko lang yung pangalan. Maalala ko yan kapag napanood na natin yung video. So ayan, panoorin na natin. Tunay na ugali ni Vic, isiniwalat ng aktor na si Jelson. Gerson. Sa unang pagkakataon ay isang Netflix actor ang nagsiwalat ng tunay na ugali ni Bossing Vic Soto. Ito ay kanyang nasaksihan harap-harapan matapos niyang ikwento ang karanasan nito sa kamay ni Vic. Si Jelson Bay ay isang actor-comedian. Nakilala siya dahil sa kanyang natural na pagiging komedyante. Una siyang napanood sa pelikulang Love You to the Stars and Back. Kasama rin siya sa pelikulang Ang Pangarap Kong Hold Up na tinangkilik ng marami. Maganda yan. Hanggang sa naging leading man si Jelson sa pelikulang Finding Agnes. Nakilala nila ako sa Ang Pangarap Kong Hold Up. And they wanted to try something new, so nakuha ko yung role as Brix Romero. First time the idea of being a leading man was introduced to me, akala ko prank lang talaga. Akala ko di totoo, pahayag nito. Lumabas din siya sa teleserye noon na Ang Probinsyano. Napasama rin siya sa Daddy's Girl nila Vic Soto at Maine Mendoza. Ngunit matapos nito ay humarap sa matinding dagok ng buhay si Jelson. Tuloy-tuloy na sana ang magandang career ni Jelson hanggang sa makaranas siya ng stroke noong 2019. Naku po. Matapos ang matagumpay na operasyon, naisalba ang buhay ng komedyante. Na-interview ni Julius Babaw si Jelson sa vlog nito. Dito ibinahagi ni Jelson ang buhay niya at taong tumulong sa kanya. Yan, papanoorin ho natin yung video ng pag-interview sa kanya ni Julius Babaw. O, panoorin po natin yan. So tuloy natin. At isa sa pinasasalamatan niya ay si Bossing Vic Soto. Hindi umano alam ng marami ang ginawa sa kanya ni Bossing Vic. Wala, di pa aabot yung pera mo. Kasi yung pera mo, wala pang 30 mil anya. Kung wala talaga si paring Vic, wala, kwento nito. Si Bossing ang nagbayad,
Tanong ni Julius na tinanguan naman ni Jelson. Kasi Operation 250 na eh, pagbabahagi pa ng komedyante. Inoperahan si Jelson sa ulo dahil sa nakitang may pumutok na sa kanyang utak. Mabuti na lang daw at naagapan agad dahil may kasabay daw siyang pareho ng kanyang sitwasyon ngunit hindi kinaya. Ang laman ng tubig ng ulo mo, alam mo yung pineapple na kan? Ganun, sabi umano sa kanya ng doktor. Ngayon ay hindi pa nagagalaw ni Jelson ang isa niyang braso. Ito na lang daw ang hinihintay niya para makabalik sa telebisyon. Dahil ngayon ay may nag-offer na sa kanyang trabaho, ngunit dahil hindi pa siya totally magaling, ay tinanggihan niya pa ito. Ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay pagbablog at paggamit ng computer. Alam mo tong artista na to, mga kadabarkads, sobrang galing nito magpatawa. Alam mo yung joke niya, yung pangarap kong maging hold-upper, no, 'di ba isa sa naging artista doon. Kasama nga doon si Paulo Contis eh. No. Doon ko siya talagang nakita na ay grabe tong taon to. Hindi siya tumatawa pero matatawa ka sa kanya. Oh, sobrang galing nitong ano na to, sobrang galing nitong aktor na to. At saka ito, speaking of Vic Soto, sa kabutihan nila Vic Soto, nila Bossing Vic Soto ng TBJ, alam nyo kadalasan na lang talaga, ito yung, ang nangyayari, yung ibang tao na mismo ang nagsasabi sa kabaitang taglay ng TBJ. No, hindi sila nagkukwento, hindi sila, alam mo yun, yung iba, katulad ng iba, kapag may nagawa, kwento ng kwento, no, kwento ng kwento kung saan-saan, kesyo ganito, ganyan, tinulungan ko yan, si ganyan, si ganito, ginawa ko yung ganon, si ganyan. Oo, kadalasan may mga ganyan eh. Pero ito sila Vic Soto, sila Bossing Vic Soto, hindi mo sila makakita ng ganun. Sa iba mong tao, malalaman, or doon sa tao na tinulungan nila, katulad nito ni Gerson Bay. No? Tsaka ito si Gerson, ano to? Promise, kaya pala sabi ko, bakit nawala to? Bakit nawala siya? Hindi ko na siya napapanood. Yung pala may nangyari na. Oo, na-stroke pala siya. Tapos naoperahan. No. Sobrang galing nitong komedyante na to. Hindi siya masyadong, alam mo yun, hindi siya nagpapakapangit, pero nakakatuwa siya. Talagang matatawa ka sa kanya. Ito, panoorin po natin yung video na interview niya kay Julius Babaw. So ito po't panoorin nyo. So ito po, no, mga kadabarkads, yung full video ng pag-interview sa kanya ni Julius Babaw. Ngayon, hindi ko lang may papangako sa inyo kung malalakihan ko po ba dyan sa screen ang picture ng video kasi baka mamaya makopyright tayo. Nung nakaraan, hindi natin nalakihan kasi nakopyright tayo. Pero ito, try natin. Baka hindi naman tayo copyright ni Sir Julius Babaw. Ay. Sir Julius, wag mo naman ako i-copyright. No? Mayaman ka naman na eh. Sir Julius ba? Alam niya ito Alam niyo si Sir Julius Babaw, isa yan sa mga gusto kong makamit, no? Hindi makamit na ganun ha. Oo, yung makita sa personal, makausap, magpa-picture. Isa sa mga ina-idol ko na journalist. Alam niyo ba bakit? Ito, bago tayo pumunta dito sa video na to. Pangarap ko kasi noon na maging journalist, maging reporter. Kaso nga lang, pagkabulol ako. Ay nga lang, sa kasamaan palad, tayo po ay hindi nakapagtapos, no? Kaya hindi na natin natupad. So ngayon, para naman na, ayan, DJ, journalist, yung mga gusto ko, no? So hindi natin natupad, pero naging vlogger naman tayo, no? Para naman na akong DJ. Pero isa yan si Julius Babaw sa mga gusto kong makita, no? Tsaka siyempre si Ted Pailon, tsaka si Mike Enriquez, kaso hindi ko na makikita si Sir Mike Enriquez. Yan, no? Alam niyo naman kung ano na nangyari, no? So yun, ito po yung video, panoorin natin. So alam mo na hypertensive ka. Oo, alam ko. May maintenance ka. Ayun nga, yun ang Yun ang- maling gagawin. Mga wheelchair na lang siya. Enjoying yung ano mo. Alam mo naman, hindi katulad ng kotse, nakikita mo pag mag-overheat, di ba? Walang ganong ginawa niyo sa tao eh. So daramdaman mo lang. Ano pakiramdam? Ang bigat yung brake ko. At saka pag nililingan ko, masakit. Naluluha ako. Alam mo ang pagkakamali ng high blood? Nasasabihin mo sa sarili mo, if
you feel something? Papahinga ko lang to. Yun. Hindi mo alam, yung doon ka na sa games na Pero in fairness, hindi siya yung katulad, di ba sabi doon sa isang video stroke? Ito naman high blood. Ano ba talaga totoo? Kasi kung high blood, kung na-stroke siya, may pagkangungu siya siguro eh. Dito, palarisado yung kanyang kanang kamay, pero hindi siya bulol-bulol. Kasi kadalasan sa mga nakikita natin na nagkasakit ho ng ganito or tinamaan ng sakit na ganyan, ay talagang may diferensya sa pagsasalita, parang bulol, di ba? Pero siya hindi, matatas yung pananalita niya. So, tuloy natin. Tsaka yung dito niya, yung ulo niya, nakalubog. kumbaga sa kotse, titirik na. Weird, pagod yung utak ko. Humiga ako sa kwarto. 8 minutes ako nakatulog na manap. Pagbangon ko, ang weird, di ako makabangon. Pagbangon ko, di ako makabangon. Sabi ko, sino yan? Yung pala hindi ko na pinagagalaw. Pasok ko doon sa kwarto ng PA ko. Sani, may nararamdaman ko sa katawan. Pag kumalapag yung kwarto, dalhin mo ko sa ospital. Pagkalampag ng kwarto ko, makita niya raw ako. Sabi niya, hindi ko na maintindihan yung sinasabi mo. Tsaka yung laway mo, tumatlo na, lumalabas na. Tapos buti na lang, God bless yung nagbabasket yung mga lalaki dito. Tatawagan niya, tutulungan niyo ako. Binota ko para baboy, sinayaw sa sakyan ko. Gumagano. Naalala mo yan, ha? Oo, naalala ko. Sinuot ko doon sa yung parang, MRI ba yun? MRI. Ayun, may nakita na. Hindi na siya pwedeng umuwi. May nakita na, may pumutok na. Galit na galit ako sa PA ko. Iuwi mo ako. Kasi alam ko may promotion pa kami. Itutulog ko lang to. Tinula ko yung PA ko, sumalya sa akin. Nabalian pa nga yung balikat. Iuwi mo ako. Pagising ko, Pasko na 25 minutes ang lumang. In denial ka pa. Sabi, Sa hospital ka. nandun yung kapatid ko, Kuya Joel, shout out. Nag-isa akong kapatid. Kuya Joel. Sabi niya, Tol, na-stroke ka. Pagtingin ko sa mirror, may ribbon ako. Yung hindi mo matanggap mo. Ganun kalayo yung narating nung pag-take for granted mo na maintenance. Grabe, no? Kita ko meron akong Nakatulog, siya? Ano yan? December na daw yung gising niya. Grabe, no? Ibig sabihin na dala siya sa ospital, tapos syempre, inoperahan siya. Pagkagising niya, ilang buwan pa yung lumipas. Grabe, no? Wawa naman. sinabi na nila. Buti na lang. Wala, hindi aabot yung pera mo. So, kasi pera ko, wala pa 30 mil eh. Hindi ko wala talaga si Karen Vic. Si Bossing, nagbayad. Talagang kasi, present, video na eh. At doon ko na-realize, sabi ko. Kaya sabi ko, hospital are not built for save lives talaga. Hey, Joseph B. Gusto ka na. Long time no see. Hope to see you soon. But, thank you raw sa mga tulong mo. Sabi niya. No problem. Anytime. Balik talaga ni Bossing, no? Alam niyo, meron pa yan ditong video na parang in-interview ata si Bossing Big Soto about dito. Nabalita ata yun. Tignan ko lang Ito nga yung puron. Ito yung Ngayon, ng komedyanteng si Jal Ito nabalita siya. Panoorin natin. Mga kapatid, eto na nga, abot langit ang pasasalamat ngayon ng komedyanteng si Jelson Day sa pagtulong sa kanya ni Bossing Vic Soto ng siya ma-stroke. Ayon kay Jelson, 2019 siya ng ma-stroke matapos ang kanyang Netflix film na Finding Agnes kasama si Sue Ramirez. Dahil dito, 4 na taon siyang nawala ng trabaho. Si Bossing Vic naman ang sumagot sa kanyang operasyon. Ang kanyang buong kwento panoorin sa Julius Babaw ang plot sa YouTube. Hindi ko wala talaga si Karen Vic. Wala. Si Bossing, nagbayad. Talagang kasi, operation sa video na eh. At doon ko na-realize, sabi ko, oh my God. Kaya sabi ko, hospital are not built for save lives talaga. Hey, Joseph B. Gusto ka na. Long time no see. Hope to see you soon. But,
Eto pa nga, may bagong Dabarkads na aabangan sa nangungunang noontime show sa bansa na EAT. Ang clue, Yan na, yan na, yan na, yan na. Hindi, ano ko lang kayo. Ito, isisingit lang ho natin. Nagtataka lang ako Sa GMA, hindi mo lang nila binabalita na ang Itbulaga ay nangungunang noontime show. Bakit kaya? Nagtataka lang ako kasi sa frontline, News 5, 'di ba? Binabalita 'yan palagi ng top rating, top viewers ang EAT, pero sa GMA wala kang mapapanood doon. Ito lang biglang pumasok sa isip ko kasi abangan niyo po yung video natin na isa na i-upload ko. Patungkol dito sa bagong Dabarkads natin, full story po yun, kung sino nga ba talaga siya at anong pwedeng maging papel niya sa EAT. So, tatalakayin natin yan. Ngayon, dito, nagtataka ako nung pagkakasabi ni Kalad Karen, nagtaka ako na number 1, ito totoo lang palagi nilang nire-report yan ng News 5, ng Frontline, na kung ano yung update sa mga ratings, na nangunguna pa rin sa lahat ng noontime show. Pero nagtataka ako sa palaging fake bulaga, lagi daw silang number 1 din. Pero hindi naman binabalita ng GMA. Nakakatawa lang Nakakatawa lang kasi sabi ko, ba't ganun? Ba't pa, yung mga reklamo ng reklamo kasi nutam lang daw ng nutam yung nilalabas natin ng mga Dabarkads. No? Pero, sila daw pang kalahatan. Sila daw talaga ang number 1. Pero magtataka ka, ba't hindi nire-report ng GMA? Sakop nila yan dapat nire-report nila yan. Kung talagang proud sila Ngayon, kung hindi talaga sila proud sa generic na Itbulaga, wala tayong magagawa dun. So, tuloy natin to. sumasayaw at graduate with honors pa. Ang bago nating kasalo sa tanghali, kapatid pala ni Ellen, ang AI Dabarkads from Hollywood. From Hollywood. Na rin naman sa kanyang pagdating ang ating mga legit Dabarkads. Excited na rin ba kayo mga kapatid? Abangan siya bukas, 11:30 a.m. sa EAT dito sa TV5. Alam nyo na kanina habang pinapanood ko yung video ni anong pangalan nito? Ni Jelson Bay. Ni Jelson Bay. Naluluwa ako kasi, alam mo yun, alam nyo ako ito katulad yan ngayon na nagagamot yung kapatid ko. Alam niyo, ramdam ko rin yung hirap na dinanas sa ospital. Alam niyo, pina-check up ko yung kapatid ko sa dugo, no? Ang ginastos agad, check up pa lang yun, 3,500 na. Hindi pa kasama gamot doon, paano pa kaya yun? Diba? Ang laki talaga nun. Ang laki ng gagastusin doon, tapos inoperahan ka sa ulo pa. Diba? Kaya yung sinasabi niya na yung kung wala si paring Vic, no, si Bossing Vic Soto, wala na, sabi niya. Sabi niya nga daw doon sa video, 30,000 pera mo, wala yan, hindi ka kasya yan. Totoo naman talaga yun. Diba? Alam niyo ang kinagandaan dito sa TVJ, hindi sila pala kwento ng kanilang mga ginagawa. Ginagawa nilang kabutihan sa kapwa nila artista. Hindi nila kinukwento yung mga nagagawa nilang kabutihan sa ibang tao. Kundi yung mga natulungan nila, yung mga nagkukwento. No, hindi yung tawag dito yung sila Bossing Big Soto, no. Alam niyo ito dito sa may isang banda sa may tenement, no, baka nagkakamali ako tenement, no, may nabalitaan ako dyan kamakailan lang. Si Tito Soto ay namigay ng grocery at bigas. Si Tito Soto, Bossing Big Soto,
namigay ng grocery at bigas sa 200 na pamilya or 500 ha. Hindi ko pa sure pero ito itatanong ko doon sa tropa natin doon. Ngayon, nire-reaction natin. Abangan niyo yung video, no? So sabi ko sa kanya, baka pwede mong videoan para re-reaction natin. Tutusin, wala tayong kaalam-alam ha. Alam nyo, ang daming ginagawang kabutihan ng TBJ na hindi alam sa social media, hindi alam sa mga bali-balita na yan, hindi nila pinapaalam. No? Kasi nga, kesyo ganito ganyan ng TBJs, so gwapa daw, ganito ganyan, ayaw magpaubaya sa mga bata. Mayaman na, kailangan na daw magpahinga kasi mayaman naman daw, ipaubaya na daw yung hosting sa mga kabataan. Pero hindi nila alam nyo, yung ginagawa ng TBJ dyan, talagang parang ano nilang nila yun, libangan. Okay na mismo nagsabi na mayaman na sila. So ano pa bang kailangan nilang gawin? Diba? Magpakayaman pa kaya? Hindi na nila kailangan yun. Oo, kaya na mismo nagsabi mayaman na sila eh. Ayun ang kinagandahan sa TBJ, no, na alam mo yun, nalalaman natin sa ibang tao yung mga tinutulong nila or yung mga nagagawa nilang kabutihan. Kaya sana, itong video na to, maging aral to, at mapanood sana to ng mga tao na against sa TBJ, no? Kasi kayo, puro lang kayo husga sa tao na hindi nyo naman alam yung totoong pag-uugali nila. Na kayo kriminal, kayo mga kulto, demonyo, yan lagi sinasabi nyo sa TBJ, pero no, hindi na sila mismo, hindi katulad na iba artista diyan. May pa video pa. Magpapasahod na lang sa mga staff, binidyo pa. Oo nga naman, para nga namang kabiliban siya ng mga manonood, ng mga fans. No, yung mga fans. Para kabiliban nga naman siya, no. Pero tingnan niya, isipin niya, ginagawa ng iba artista yun para makakuha sila ng simpatya. Samantalang ang TBG, sundamakmak din ang issue, pero never gumawa ng ganyan. Kaya never ako naging bumitaw sa pag-iidolo sa kanila simula kahit siguro na ako ay tubuan na ng sandamakmak na puti na buhok. TBJ pa rin ako. Di legit Taberkads ako. Tsaka ito nga, alam naman din natin na ang TBJ ay may edad na, no? So may time na darating ang pagkakataon na sila ay magpapahinga na sa industriya ng showbiz or ng noontime show. So alam naman natin na diyan kung sino papalit sa kanila, 'di ba? Mamaya nga, kung pumalit diyan, eto lang para sa akin kung hindi ang jowa pa kasi parang ito para sa akin kung ang jowa pa ang papalit sa EAT, paano na yung labas? 'Di ba? Kasi kailangan yung main host nandun lang yan sa studio eh. So paano na yung labas, yung sugod bahay? No, magiging boring yun pag nawala si Jose at Wally dun. Totoo yan, promise. Huwag kayong magagalit mga kadabarkads Yan, ito naisip ko. Hindi kaya po pwedeng yung mga anak, katulad niyan ni Vico Soto, no? Ni Vico Soto, ni sino pa ba yung anak ni Joey De Leon? Nakalimutan ko. No? Pwede rin si Kimpi De Leon, o kaya yung iba pang mga anak ng mga Soto na pwedeng maging maging sila yung papalit. Kung sakali man dumating na yung araw na ang TBJ ay kailangan na magpahinga sa kanilang trabaho. Pero pagkakaalam ko nga, kahit siguro sobrang tanda na yan, umabot man yan ng 100 years old, parang nandiyan pa rin sila, parang alam mo yun, yung parang nahanap-hanapin kasi nila yan eh. Tawa. Nahanap-hanapin kasi nila yan eh, no? Kaya maaaring, pag dumating man yung panahon na yun, baka sila pa rin yun nandiyan. Oh. Tayo mga Dabarkads, no? Grabe, no? So palisang palakpakan kay Bossing Vic Soto. Laking bagay nung ginawa na yun. Parang nagsalba ka na rin ng mo. Nagsalba ka na ng isang buhay, no? Isang buhay na isang tao na naghihingalo na sinalba mo ang kanyang buhay. Biruin mo, magkano yung bayaran sa gano'n? Aabot ng daan-daan libo. Kaya nga sabi niya doon sa interview ni Julius Babaw, di ba? Anytime, tawagan mo lang ako pag kailangan mo. Bait ni Bossing Vic Soto. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung buhos pa rin yung biyaya sa TBJ.
yung mga kanilang sponsor, advertisement, no, tuloy-tuloy pa rin, walang ano, yung iba nga lang nagsasabi diyan na marami daw silang ads kahit wala naman. Pero sa TVJ, hindi naman nagsasabi yan. Kami lang na mga vlogger ang naglalahad kung ilang ads, kung ilang ano ang lumalabas sa TV, sa television, sa TVJ. Kami lang. Pero yung mga sa kabila, yung sila, yung mismong host mismo naglalabas ng, ganito yung ano namin, yung 10. Yung ads namin, 10 ngayon per today's video. No? At yung mga vlogger din doon, oy, abangan niyo pag hindi niyo pa napapanood yung upload natin yung vlogger ng generic na Itbulaga, posible nang makasuhan dahil uwi na lang niya doon si Vico Soto, si Mayor Vico Soto. Naku po, delikado ka doon, Dodong. So mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video ito? No, alam ko na medyo tumaba puso ko. Parang alam nyo, parang gusto ko na ulit mag-ano. Ito nagcha-charity naman ako, tago, Hopcam. Pero alam nyo, gusto ko pa rin mag-charity. Nai-inspired ko rin yung iba, yung mga manonood. Pero try ko pa rin yan. Matapusin ko lang itong mga gastusin back to charity reaction. Kasi dito ako nakilala No, dito ako nakilala ng gusto sa pagcha-charity. Hindi naman sa pagre-reaction. Kaya ibabalik ko to at ibabalik. Bigyan pa ako ng blessing ni Lord. Siyempre, no, nagpapasalamat din ako sa inyo mga Kadabarkads na kung hindi dahil din sa inyo, yung blessing na nakukuha ko ngayon ay hindi mapupunta yan sa akin. Kasi kung hindi din dahil sa inyo, dahil sa kakapanood nyo sa akin, kumikita rin ako sa YouTube ko. So, yun yung mga blessing na nakukuha ko at yung pagiging, ngayon na rin, yung blessing na, alam mo yun, yung safe yung kapatid ko, pamilya ko, yun, napakahalagang bagay na sa akin. So, mga Dabarkads, hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi and please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. Ito, nag-iwan na naman ako ng isang kasabihan. Kanin mo ang buwan kung may araw na. Hindi ako lagi prepare sa kasabihan ko Hindi ako prepare guys. Kanin mo ang buwan kung may araw naman. Oo nga naman. Aanin mo may mali pala, dapat pala, aanin mo ang buwan kung umaga naman. So, ingat po kayo and peace and bye-bye.